Mang Naldo. Yan po ang madalas na itawag sa akin ng mga tao dito sa amin. Isa na po akong senior citizen. Katunayan ay lagi na nga po akong napagsasabihan ng iba na dapat ay hindi na ako nagtatrabaho. Pero dala na rin ko yan ang pangangailangan kung kaya't ako po ay kumakayod sa kabila ng sumasakit na likod at nanginginig na mga tuhod. Ayos. Ayan, nagawa na din natin, Mang Naldo. Dalhin nyo na lang po uli dito kapag tumirik na naman. Maraming salamat sa iyo rin ha. Wala pa rin akong pambayad para sa iyo pero pasensya ka na ha. Wala pong problema. Madalas na talaga masira yung jeep nyo. Kasing tanda nyo na po yata yan Oo nga kaso wala pa tayong pambili ng bago. O siya, maiwan na kita. Mamamasada pa ako dahil tanghali na, wala pa akong kinikita Linggong-linggo papasada po kayo? Oo sayang naman. Di bale, kahit linggo naman, marami pa rin pasahero Kayo pong bahala pero sa edad nyo yan, dapat siguro ay nagpapahinga na lang kayo. Kung buhay po siguro si Junior, hindi niya hahayaang maghirap kayo ng ganyan. Namatay sa aksidente ang aking nag-iisang anak at kanyang asawa. Ilang taon na ang nakakaraan. Kung kaya't ang nag-iisa kong apo ay naiwan sa aking pangangalaga. Bulaga! Pambihira ka naman bata ako. Papatayin mo ako sa gulat sa'yo. Ay nako, bakit gising ka pa? Ang tagal mo naman, Lolo May pasensya ka na. Gabing-gabi na. Bakit nagising ka pa? Hinihintay ko po kasi kayo. Ay nako talaga sige na nga nasaan ang kiss ng lolo? Ay, yan, ang bait-bait naman talaga ng apo namin. Halika nga dito, payakap nga ng ang lolo mo. Ay, naku apo, ang swerte-swerte namin sa ng lola mo. Ay, kumain ka na ba? Opo. Sige na, matulog ka na. Ibibitbitin na nga kita pataas. Ano ba naman, ang bigat mo na ngayon apo sige na, tara na. Good night, Lolo. Ay, good night Trisha. Pag-uwi ko sa bahay ay agad napapawi ang mga pagod dala ng buong araw na pamamasada dahil sa apo kong si Tricia. Malambing ang apo kong yon, kuya. Magiliw at masayahin. Kaya nga kahit pagod at hirap ako ay pinipilit kong kumayod dahil na din sa gusto ko siyang mabigyan ng magandang buhay. Ang aking may bahay na si Ising naman ay may karamdaman. Baka sa kanyang katawan ang hirap na dinaranas niya dahil sa kanyang sakit. Kung maaari sanang ako na lang ang mahirapan at huwag na siya. Nakakapagod. Dumating ka na pala. Si Tricia natulog na. Oo, hinatid ko na sa kwarto. Kamusta ka naman ngayon, Ising? Nakainom ka na ba ng gamot mo? Oo. Yung huling gamot na inom ko na kanina. Asan na nga po mo? Yung batang yun, kanina ka pa hinihintay. Hindi daw siya matutulog hanggang hindi ka dumarating. Alam mo, Ising, kahit mahirap tayo, napakaswerte natin sa apo natin. Oo naman. Napakalambing. Yun, pinatulog ko na sa taas. O sige, tulog na tayo. Pero magpalit ka muna ng damit dahil basa na yung likod mo. Maraming salamat sa'yo.
Mga programang tumutulong sa kapwa. Ang mga katanungan nyo, sasagutin dito. UNTV Radio, La Verdad 1350, tapat at totoo sa serbisyo publiko. At sa pagpapatuloy ng ating Dear Kuya, The Drama. Isa po akong jeepney driver. Hindi po malaki ang kinikita ko sa bawat araw. Pero awa ng Diyos ay nakakaraos naman kami. Tahimik ang buhay namin. Hindi ako naghahangad ng sobra pa sa kailangan. Pero isang araw, ang dating tahimik at payapang buhay ko ay biglang nag-iba. Ay, ang hina ng kita. Pare, sabi sarap. Paglasing, pare. Oo natin pare, no? Gusto ko pa uminom, pare. Lasing ka na yata pare. Di pa, pare. Inom pa tayo, pare. May kita ba yun na? May kita ko. Magnaldo, pare. Yung matanda, lapitan natin. Hoy, tanda! Ay, magandang araw sa'yo, Raul, sa Teno. Mukha yata maganda pasada natin ngayon ah. Mahina nga eh. Baka naman pwede magpainom ka. Pasensya na kayo. Meeting kami ni paring Teno eh. Pasensya na kayong dalawa ha. Mahina yung kita talaga linggo eh. Paring Raul, mahina raw. Mahina. Mukhang tinatanggihan tayo ng matandang to, ah. Pambira pala to eh. Huwag mo naman kaming pahiyain dito kay paring Teno. Pasensya na talaga kayong dalawa mga anak ha. Mahina talaga ang kita. Ba't talaga namang iniinis ako nitong matanda na ito eh. Halika nga, tuturuan kita. Sandali, nasasaktan ako! Sandali ako! Hawakan mo! Maawa ay mga anak! Maghinay kayo! Bakit? Tatay ka pa namin? Ka pa! Hindi naman ako palaaway na tao. Kung makakaiwas nga po'y iiwas at iiwas ako sa gulo. Isa pa, matanda na rin po ako at may mga mahalagang bagay na dapat kong pagtuunan ng lakas kaysa sa pakikipagtalo. Hindi ko nga maintindihan kina Raul at Teno kung bakit lagi na lang ako ang napagbubuntunan nila. Wala naman akong matandaang atraso ko sa kanila. Isa pa'y halos kaedad ko na rin ang kanilang mga magulang. Dumalas ang pambubugbog sa akin nila Raul. Sinubukan ko silang iwasan pero hindi ako nakakaligtas sa kanila. Ang nooy minsan ay naging madalas. Lolo! Lolo? Ano pong nangyari sa'yo? Wala ito. Sige na, matulog ka na, Tricia. Tulog ka na. Sino pong kaaway niyo? Wala. Matulog ka na. Lolo, sino pong gumawa sa'yo niyan? Wala, sige na. Matulog ka na. Kayang-kaya to ng lolo mo. Matulog ka na, Tricia. Sige na. Maupo po kayo. Sandali lang po okay lang ako. Kukuha lang ako ng yelo. Bakit po may mga sugat kayo? Huwag mo nang pansinin yan. Nadaos-dos lang ako. Sige na, matulog ka na. Lolo. Pati ang apo ko ay lagi na ring nagtatanong kung bakit halos sa araw-araw kong pag-uwi ay may mga pasa ako at kung minsan ay putok ang kilay. Wala akong maisagot kundi iyak at yakap. Sa madalas na pagkakataon ay naisasama ko sa aking panalangin na pagpahingay na lamang ako ng Panginoon upang hindi na ako makagawa ng kasalanan. Aaminin ko, kuya, gusto ko pong gumanti kay Raul.
Pero ayokong maging katulad niya. Kung kaya't sa halip na paghihiganti, ay naisip ko na lamang na kung maaari sana ay pagpahingahin na lamang ako ng Panginoon. Matanda na rin naman po ako at alam ko naman pong kung sakaling mawawala ako sa mundo, ay hindi pababayaan ng Diyos ang aking apo at ang aking may bahay. Nais ko lamang pong malaman kung kasalanan ba na ipanalangin ko sa Diyos na ako'y pagpahingahin na lamang niya. Yan po ang istorya ni Mang Naldo na yung pala ang lundo ng kanyang ibig na malaman. Parang gusto na niyang mamatay at gusto na niyang ipanalangin na pagpahingahin na lang siya ng Panginoon. Pero bago natin bigyan ng daan ang tugon ng ating resource person, walang ibang kundi si Brother Eli Soriano, sa pamamagitan ng mga wisdom at mga katuruan, mga bagay na makukuha nating aral mula po sa banal na kasulatan, ay nais nating pasalamatan ang ating mga magagaling na mga radio talent. Live nag-text sa akin ngayon si Arlene. Sabi sa akin nung may bahay ko, ay, hirap pala sumali dyan. Seryoso. Seryoso daw pala. Sasali sana siya eh. Akala niya comedy. Hindi, meron namang mga storyang medyo may pagka-comedy rin. Pero ngayon medyo may pagka-seryoso itong storya ni Mang Naldo. Kasi storya ni Mang Naldo parang dahil dito sa dalawang buwisit na itong di ba? Na laging binubugbog siya palagi. Salbahe naman ito mga bata pa kasi kasabi ni Mang Naldo kasing edad niya yung mga magulang nitong mga bata na nambubugbog sa kanya. Talagang kahit sa labas na, kala ko sa eskwelahan lang may bully ito pala may mga nambubuli pa rin. But again, maraming salamat. Palakpakan natin ang ating mga mag-aaral. Yan. Bakit tumawa ka? Sabi ko palakpak talaga naman. Applause. Yan. Salamat po sa Diyos, Kuya. Salamat sa muli, Teacher Jex. Ipakilala mo yung ating mga radio talents. May pool of talents na tayo mula sa ating mga scholars. Please. Kuya, ang gumanap po kanina na Ising saka si Trisha, matanda po yun saka yung bata, yun po si Mary Lopez. Ang gumanap naman po na kaninang mekaniko na si Rene. At ang bully na si Tenong, siya po si Maki Libradilla. At syempre yung pinaka-Raul, yung Raul na nambully rin po, si Jerov Acaba naman po yun. Yan. Alright. Maraming salamat sa inyo. Once again, let's give them a round of applause sa ating mga mag-aaral sa radio, sa ating mga mag-aaral sa La Verdad Christian College. Sa kuya yung Yes, po pala, please. yung isa po palang sa mga nagsulat ng drama kanina, si May Cortez po yun, kuya. Yan. Third year student po sa La Verdad. All right, very good. And you're doing great. Pagpatuloy ninyo ang inyong mga ito kasi bahagi rin ng pag-enhance ng inyong mga kakayahan. At the same time ay matututunan natin yung mga mahalagang bagay na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan sa mga kagaya na itong mga storya na to. Thank you so much sa ating mga estudyante and Teacher Jex. Hanggang sa muli. At mamaya, tabayanan niyo po ang katugunan ni Brother Eli tungkol po dito sa problema ni Mang Naldo. Ay, nako. Talagang mahirap, mahirap pagka gusto mo mabuhay ng matahimik, may mga taong buwisit, 'di ba? Parang alamin natin dahil grabe yung kanyang naiisip na para wag na lang siya makaganti. Naisip niya na lang na hingin sa Diyos na siya ay pagpahingahin na. UNTV Radio, La Verdad 1350. Tapat at totoo sa serbisyo publiko. Member
KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tampok sa ating istorya ngayong umaga ay ang istorya ni Mang Naldo na talaga namang makabagbag damdamin. Bago natin kunin ang mga katwirang mababasa sa banal na kasulatan tungkol dito sa hinihiling ni Mang Naldo. Tinatanong niya kung kasalanan ba na hilingin na niya at ipanalangin sa Panginoon na siya ay pagpahingahin na. O sa madaling salita, to put it bluntly, gusto niya na hilingin na mamatay na lang siya. O dahil kesa sa makagawa pa siya ng kasalanan o makaganti pa siya dito sa mga nambubuli sa kanya o nambubugbog sa kanyang palagi at kinikikilan siya palagi. Gaya ho ng ating paanyaya sa inyo, alas 9 na umaga hanggang alas 12, sumasayang papawid po ang palatuntunang Dear Kuya. Kasama po ang iyong Kuya Daniel. At yung unang bahagi, dalawang bahagi ng ating palatuntunan from 9 to 11 ay mapapakinggan nyo ang samot-saring mga katanungan ng buhay na binibigyang tugon pa rin sa pamamagitan ng mga wisdom na makukuha natin mula sa banal na kasulatan. Kasabay po ng patuloy natin namang pagantabay sa lahat ng ating mga public services na isinasagawa sa buong kapuluan. Agaya ng amin pong mga binabalita sa inyo para doon sa ating mga kababayang gustong lumiham sa atin, para sa inyong mga munting pangarap, pwede nyo ipadala din sa atin yan sa atin hong palatuntunan. Dear Kuya, 907 East Lawin, Philam, EDSA, Quezon City. O kaya ay mag-email kayo sa atin pong email address, dearkuya@untvradio.com. Ulitin ko po, yan ay dearkuya@untvradio.com para doon sa inyong mga ibig na iparating sa atin, inyong mga kahilingan, doon sa may mga munting pangarap, doon din po sa mga ibig magkaroon ng libreng kopya ng Biblia. At antabayanan nyo palagi ang atin hong mga updates na ginagawa para sa ating mga public services na sinusuportahan palagi ng ating mga kasama sa Ang Dating Daan sa pamumuno ni Brother Eli Soriano at ating mga kasama po sa Church of God International, mga members ng Church of God International. Yung ating Home for the Abandoned Babies ay patuloy po naman yan na nakabukas dahil doon sa ating pagnanasa na sa halip po na inyong itapon yung inyong mga anak at ilagay sa basurahan. Yung iba ay iniiwan na lang. Yung isang nung nakaraan merong nakuha sa loob ng tricycle Muntik na ngang naupuan daw nung isang sasakay ng tricycle. Ibinalot lang sa isang kumot na maliit yung bata at pagkatapos ay iniwan doon sa loob ng tricycle. Sa halip po na ganun ang gawin po ninyo, dali na lang ninyo po sa AD Foundation, Home for the Abandoned Babies, para po makalinga po natin yan. Yan po accredited ng DSWD. Sa atin pong pagpapatuloy ng ating Dear Kuya The Drama, narito naman ang tugon dun ho sa katanungan na atin pong isinadula sa pamamagitan ng kasaysayan ni Mang Naldo na binubuli, binubugbog, palagi na lamang na kinikikilan nitong mga salbahing mga bata na hindi natuto ng tamang pag-uugali para humingi ng pang-inom. Ayaw nang gumanti ni Mang Naldo Ang sa kanya, ayaw ko nang dumating, parang ganun yung gusto niya mangyari. Ayaw ko nang dumating yung punto pa na makawala ang kamay ko o kaya ay hindi ko na matiis. Baka lumaban ako, baka gumanti ako ng hindi maganda at hindi lang basta mabugbog kita. Baka iba pa ang magawa ako sa iyo. Ano po ang masasabi ng katwiran at wisdom na nagmumula sa mga kasulatang kinasihan ng Diyos, ang banal na kasulatan? Mula po sa ating resource person kay Brother Eli Soriano. Brother Eli. Siguro kasalanan po yun dahil marunong pa kayo sa Diyos. Kung iisipin nyo, marunong pa kayo sa Diyos. Lumalabas, meron kayong masamang kalooban. Kasi sabi nyo, binugbog kayo ng isang tao, kaya nananalangin kayong pagpahingahin kayo ng Diyos. Hindi po ganun ang dapat na ipanalangin sa Diyos na pagpahingahin ka dahil binugbog ka, dahil baka makagawa ka ng masama. Ibig sabihin, may balak kang gumanti.
Ang dapat ipanalangin natin sa Diyos, yung alisin ng Diyos yung pait sa ating kalooban. Alam mo kapatid, ang buhay, mahalaga na maipaglingkod sa Diyos. Hindi sapat na binugbog ka para itigil mo na o mawalan ka na ng loob na maglingkod sa Diyos. Hindi sapat yung bugbog. Si Kristo'y binugbog eh. Ang mga apostol, binugbog. Pero hanggat gusto pa ng Diyos, buhay sila, naglilingkod sila. Alam mo kapatid, yung pagkabugbog, ako nabugbog ako eh. Pakita ko sa iyo yung medical certificate ko. 1972 yata yun eh. Pakibasa mo nga, Sis Luz. Sige po, ipakita nga natin. Ayan, ito po sa Mercy Clinic, Guagua, Pampanga. April 14, 1974. Ang petsa po niyan. To whom it may concern, this is to certify that Eliseo Soriano, 27 years of age, resident of Kalumpit, Bulacan, was confined in this clinic at about 9 p.m. of April 10, 1974 to April 14, 1974. Clinical impression, concussion, cerebral, contusions, hematoma, right mandibular region, right inframammary, and right hypochondriac regions. Contusions, abrasions, elbow, both side and upper thigh, right. Prognosis, bearing complications. The above injured may heal from 7 to 12 days. Florencio Capati, MD. Ayan po. Yan. 1974, nung bugbugin ako eh. Pagkatapos ng diskusyon doon sa Bacolor, Pampanga. 27 anyos pala ako noon, noong 1974. Ibig sabihin, nung makipagdiskusyon ako sa kanila doon sa kasi 3 araw pagkatapos ng diskusyon saka ako nabugbog eh. Kung April 14 yan, ibig sabihin nakipagdiskusyon siguro ako noong April 11, no? 3 araw after ng diskusyon, ng debate, binugbog ako, inabangan ako ng mga diakono doon sa garahe ng La Mallorca, Pambusco nung araw sa Guagua. Malapit sa plaza ng Guagua yan eh. Yung La Mallorca, Pambusco kasi nung araw, lugi na. Kaya isinara na yung garahe, madilim na. Doon ako inabangan, nag-aabang ako ng jeep papuntang Betis. Hinatak ako sa loob. May humatak sa akin, nagulat ako. At bigla akong nagmamadaling pa paloob na gano'n. Pala hinatak ako sa loob dito sa Coelho. Ayun, pagdating sa loob ng garahe, binugbog na ako. Para bang gusto mong makaganti, para wag ka nang gumanti, gusto mo na lang magpahinga. Mali yan. Huwag tayong marunong pa sa Diyos. Salamat sa Diyos kung binubuhay niya pa tayo. Kung alam naman ng Diyos kung kailan niya tayo pagpapahingahin. Pasalamat ka sa Diyos, di ka pinatay. At kung makikita mo uli yung bumugbog sa'yo, patawarin mo na sila. Kasi pag pinatawad mo sila, patawarin ka rin ng Diyos sa mga nagawa mong pagkakamali sa iba. Basahin nga natin yung sa unang Pedro 2:20 sa po. 2. Sige. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Biro mo, magtitiis ka lang, napapalugod mo ang Diyos. Kasi, kung halimbawa, tinatampal ka dahil gumawa ka ng kalukuhan, magtiis ka man anong kapurihan mo sa Diyos? Pero wala kang ginagawang masama. Mabuti ginagawa mo, tinampal ka, binugbog ka, pag nagtiis ka, kapuri-puri ka sa Diyos. Ganon ang sagot ko sa iyo, kapatid. Ayan na. O, di ba? Very enlightening yung mga nadidinig natin. Pagka minsan may mga unexpected things na, oy, ganun pala yung sinasabi ng ng wisdom na itinuturo ng Diyos sa mga tao. Hindi basta't kung ano lang maramdaman mo, kung ano lang yung basta't sa palagay mo,
makakaalwan para sa iyo o mas makakapagbigay sa iyo ng kagaangan ng loob, hindi susundin mo lahat kung ano yung gusto mong maramdaman. At ang mga babalikan nyo ho, kagaya ng sinasabi namin sa inyo, mas maganda buklatin nyo ang inyong mga Biblia. Mula nag-aral tayo ng elementary hanggang umabot tayo ng kolehiyo, nakapagtapos ka, napakarami ng mga kung ano-ano mga libro na mga pinagbabasa natin. Ngayon nga meron akong isa nakitang libro, yung binigay sa akin ng isang araw na galing doon sa isa sa mga teachers natin sa La Verdad, na ang isang issue nila doon tumula ba talaga ng Tagalog si Rizal? Ang sabi noong author hindi siya naniniwala na si Rizal ang sumulat nung Sa Aking Kababata. At hindi siya naniniwala na si Rizal ay tumula ng Tagalog. Diba? So maraming mga issues na mga ganyan, iba-iba. Pero ang sinasabi lang po natin, iba pa rin yung sa dami ng libro mong binasa, tinanong ba natin sarili natin, did we give attention in reading the words of God na nanggagaling mula sa Bible? Although may mga, sabi ko nga sa inyo, may mga issue pa rin dyan dahil meron mga hindi naniniwala sa Biblia. Incidentally, meron ding mga hindi naniniwala sa Diyos. Di ba, yung statement lang ni Senator Miriam Santiago, lumalabas sa statement ni Senator Miriam Santiago, parang sinasabi niya talaga, ang possible conclusion daw, God does not exist. Mahirap mahirap na, 'di ba? Parang galing sa isang kagalang-galang na senador. Magsasabi na parang kung siya daw ang Diyos, baka daw mas magandang trabaho ang nagawa niya kaysa sa, dahil bakit daw pinapabayaan ng Diyos na ma-inflict ang tao ng pain kung siya ay love. May mga kumu-question ng gano'n, ano? Parang para sabihin natin na we can do a better job than what God can do. For me, that is blasphemy. Baka mamaya magka-uriratan tayo. Magkatanungan tayo. Sa pamilya mo ba? Nagawa mo ba yung mas mabuti? Nahutok mo ba yung iyong pamilya ng mas maganda? Kaya sana mabigyan natin ng pansin yung mga katwiran at mga salita ng Diyos na nababasa natin sa Biblia. At kaya na aming paanyaya sa inyo, kung wala kayong Biblia, sulat lang po kayo sa atin. At bibigyan namin kayo ng libreng kopya ng Biblia. Ang atin hong himpilan, ang atin pong palatuntunan ay bukas para po makapagsilbi naman sa inyo sa isang maliit na paraan. Mabigyan namin kayo ng access para mabasa ninyo ang mga katwiran at mga salitang kinasihan ng Diyos sa banal na kasulatan. Sulat lang po kayo sa Dear Kuya 907. Yan po ay sa PhilAm EDSA Quezon City. O mag-email sa dearkuya@untvradio.com. Ang palatuntunang Dear Kuya ay sumasayang papawid alas 9 na umaga hanggang alas 12. Kinapapalooban po ng iba't ibang mga segments at ang atin ngang isang sa mga segments natin ay ang Dear Kuya, The Drama. Alas 11 hanggang alas 12 ng umaga. Sa mga ibig po magpadala ng kanilang mga liham para maisahin papawid natin at ang mapipili po na Story of the Month ay bibigyan natin ng Porky 10,000 piso. Diba? Ang Story of the... nalilitan ho si Porky kaya dadagdagan niya daw. Abangan natin kung magkano idadagdag ni Porky. Para po sa ating Story of the Month na mapipili. Yun hong Story of the Month natin ay gagawa din natin ng version sa TV. Ayan, 'di ba? So, meron tayong Dear Kuya, The Drama on TV, 'di ba? Parang Dear Kuya on camera. Ayan. Para inyong mapanood naman yung naging Story of the Month natin. Kasi sa mga istorya ng buhay at sa mga experiences ng mga tao, marami kang makukuhang mga kaalaman. And kung mag-guide tayo ng mga sinasabing katwiran sa banal na kasulatan,
napakagandang maging ano natin yan, maging panuntunan natin sa buhay. At kagaya po ng binasa ni ang mga talatang binasa ni Brother Eli, yung mga verses na binasa ni Brother Eli kanina, ay gusto po namin i-review din ninyo para pagka nagbabasa na kayo ng Bible, hanapin ninyo yung mga verses at inyo pong ma-review yung lahat ng inyong mga napapakinggan. Basahin lang ninyo, 'di ba? Instead of ang pinagbabasa natin mga si Jan, ang binabasa ni Jan madalas manual. Manual ng eto mga manual dito. Kaya lang hanggang ngayon di pa rin natututunan yung manual of operation. Ano yung mga sa huling yung mga payo ni Brother Eli doon sa kay Mang Naldo? Ano mga verses na i-review po ninyo? Eto doon sa kasi sabi ni Mang Naldo ang naging problema niya baka nga yung mga iba ngayon pa lang nakapag-tune in. Ang problema ni Mang Naldo yung binubugbog nga siya, binubuli siya. Dahil sa binubuli siya, sabi niya, pwede bang ipanalangin na lang daw na mamatay na siya. Yun ang sinagot ni Brother Eli. Ito ang mga verses na pwede niyong i-review. Yung isa ay yung sinasabi sa unang Pedro 2:20. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Yan po ay 1 Peter chapter 2 verse 20. For what glory is it if when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? But if when ye do well and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. Porque que merito hay, si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Pues que gloria es si cuando cometéis pecado y sois por eso esbofeteados, sofréis con paciencia. Mas si cuando facéis o bien y sois afligidos o sofréis con paciencia, eso es agradable a Dios. Ayan ho ay nasa unang Pedro 2:20. Pwede niyong basahin sa inyong mga Biblia. Isa lang ho yan doon sa mga verses na binasa sa atin ni Brother Eli. At lahat no mga aming kanina ay ibinigay sa inyong mga kapitulo at bersikulo. Pwede ninyong i-go over at nang sa ganun po ay malaman ninyo yung mga kasagutan doon sa inyo kung minsang mga tanong na para bang gumugulo sa isip ninyo. Mas magandang makuha natin yung wisdom from the words of God. Samantala ay meron ho tayo kasing merong isa naman in connection to that. Meron kasing paano kung halimbawa ako naman dahil si Mang Naldo binubuisit di ba? Parang meron naman tanong naman niya, paano naman kung dahil ako'y hinarang, ako'y bubugbugin, nagtanggol naman ako sa sarili ko. Dumipensa naman ako. Pagdepensa ko ngayon napatay ko yung kasi merong mga kahit sa korte, 'di ba? Merong sinasabi nila self-defense. Yung iba, sabi nga nila, self-defense is man's inborn right. Kaya merong mga tinatawag na minsan may kaso yan Sa batas ang tawag nila isang homicide at isang murder. Diba? Pero napapawalang sala sa batas ng tao kung lumilitaw na self-defense.
kapag ka homicide, mas mababa yun kasi parang ang homicide ay nangyari without actually the intention of killing. Yung pagkamatay ay naging resulta ng isang pangyayari na hindi mo inintensyon na talagang patayin mo yung tao. Parang halimbawa, reckless imprudence resulting in homicide. Kaya siya naging resulting in homicide, yung reckless imprudence, nagmamaneho ka, hindi mo naman inintensyon, nabangga mo yung isang tao, namatay. So that is reckless imprudence resulting in homicide. Meron namang robbery with homicide. Hindi talagang pumatay ang kanyang intensyon. Ang intensyon niya ay magnakaw. But in the course ng kanyang pagnanakaw, nahuli siya. Nung mahuli siya ngayon, halimbawa, tinutukan siya ng baril. Inagaw niya. Scramble sila. Pagkatapos ngayon, napatay niya. Yun ngayon yung lumalabas na robbery resulting in homicide. So iba-iba ho yung iba-iba po yung nagiging storya niyan. Pero ito namang self-defense, ay istorya naman ng pinagtanggol niya yung kanyang sarili. Kaya pumapasok naman ngayon dun yung tanong na, kung dumating yung panahon nakapatay daw siya, dahil pinagtatanggol niya yung sarili niya, yun ba'y mortal daw na kasalanan? No? Ito ba mapapatawad ba daw tayo sa ganito? Kung ang pag-uusapan natin spiritual matters. Kasi iba yung side nung magkadalawa kasing bagay, merong man-made law at merong divine law. So yung kautusang sinusunod ng tao batay sa batas na ginawa ng tao, ay iba naman yon dun sa batas na ginawa ng Diyos. So tingnan nga natin ano ang katwiran naman at wisdom na makukuha natin mula po sa mga bagay na yan. Narito ang ating resource person, si Brother Eli Soriano. Apagka hindi sinasadya at yun in self-defense, sa batas ng tao, pinatatawad yun. Sa batas ng Diyos, pinatatawad din yun. Pagka hindi sinasadya, hindi ka naman papatayin, kagaya ng panahon ni Moises, na yung mamamatay tao, pinapatay yun pag sinasadya. Sa Exodo po, ayan sa screen, Exodo 21:22, at kung may magbabag at makasakit ng isang babaeng buntis, na anupat makunan, at gayon may walang karamdamang sumunod, ay tunay na papagbabayarin siya, ayon sa iatang sa kanya ng asawa ng babae, at siya'y magbabayad ng ayon sa ipasya ng mga hukom. Datapwat kung may anumang karamdamang sumunod, magbabayad ka nga ng buhay kung buhay. Ibig sabihin, kung hindi mo sinasadya na nasaktan mo, na nakunan yung babae, mayroong namatay na buhay. Kaya ako ginagamit na sagot ito, kapatid, kasi yun hindi pa pinapanganak yun no? Hindi pa pinapanganak. Kung nakunan, tantamount na namatay yung bata sa tiyan. Pero kung hindi sinasadya, nagbababag lang, at hindi mo naman ang intensyon yung buntis saktan, natamaan halimbawa yung buntis, pagka walang karamdamang sumunod sa buntis, kundi nakunan lang siya, ay magbabayad ka lang ng ayon sa ipapasya ng hukom, sabi sa Israel yon. Pero kung pati yung babae ay nadisgrasya, dahil sa parang inintensyon mo na yung buntis mismo ay papatayin mo, magbabayad ka ng buhay sa buhay. Ang kasalanan sa Israel, dalawa, isang napapatawad o nababayaran ng salapi, at kung hindi sinasadya. At isa naman na kung sinasadya, ay ang ibabayad mo buhay sa buhay. Ganun ang justice system sa Israel. Pinakikita lang yan na kung hindi mo naman sinasadya, lalo na kung hindi mortal yun, hindi mortal yung makapatay ka ng kapwa. Pero ang anturo ko sa mga kapatid sa iglesia, kung makakaiwas tayo na patayin ang kapwa, kahit nagtatanggol tayo sa sarili,
Halimbawa, yung pulis, sabi ko nga sa mga pulis, halimbawa, merong magnanakaw, inaano kayo, nilalabanan kayo, yung hinuhuli nyong magnanakaw, huwag nyong papatayin. Kung pwede, i-disable nyo lang. Bawa, yung binabaril ka, barilin mo yung kamay, wag yung ulo, para wag na siyang makabaril. Alam mo, ang tao, meron tayong panimple. Merong isang scientific finding sa kamay ng tao. Yung kamay kasi pwedeng tumimpla yan eh. Ang timpla ng kamay dictated by the hypothalamus. Kaya ang tao, meron tayong power na magtimple. Meron tayong power na magtimpla. Yun ang ibig kong sabihin. Alam mo kung anong nilalaman nung sinasabi ko na yun. Ano? Halimbawa, meron akong kilalang doktor na Chinese. Pupulsuhan ka niya, pupulsuhan ka. Tapos, chechekin niya yung mga diferensya kung meron. Sa pulso niya, unang pulso niya, halos hindi mo maramdaman yung kamay niya. Ano lang. Yung bang slight na slight. Pero hanggang ine-examine ka niya sa pulso, ine-examine niya puso, atay, bato, meron siyang diin o pressure na inia-apply na i-examine niya. So, yung kamay, natitimpla niya yung pressure, natitimpla niya yung pandama. Ganun ang tao, meron tayong kakayahang magtimpla. Hindi naman kung ikaw nagtatanggol sa sarili mo, papatayin mo na agad yung tao. Huwag ganun. Baka naman pwede mo lang siyang i-disable para wag kanyang mapatay, makatakas ka na o makaalis ka na. Pero para mang ang laging notion ng tao sa pagtatanggol sa sarili, patayin yung kapwa, masama yun sa Diyos. Alam mo, ang Kristiyano may budhing makadiyos. At pagka ang budhi mo makadiyos, hindi ka malupit sa kapwa. So kung halimbawa, gusto kanyang patayin, pwede mo naman palang hambalusin yung kamay niya lang para wag kanyang mapatay. Nambalos mo yung kamay niya, o kaya yung paa niya para wag kanyang maabutan, ba't naman yung ulo hahambalusin mo? Masama na yon. Everything I need, you give me reasons to believe. And napakinggan natin ang mga wisdom na galing naman sa mga katwiran at mga salita ng Diyos na binabasa sa banal na kasulatan ni Brother Eli Soriano. Para pa rin sa ating programang Dear Kuya, sumasayang papawid mula alas 9 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At from 11 to 12, ang atin hong Dear Kuya the Drama. Nadinig nyo yan, ha? Kasi pagka self-defense, kahit na sa batas ng tao, ang self-defense, kailangan kapareho lang din noong threat na dumadating sa'yo. Hindi naman pwedeng sabihin mo pang self-defense kapag ang nilalapitan ka lang, susuntukin ka, tapos binaril mo. Diba? Parang, okay, binunutan mo ng balisong, pinagsasaksak mo, tapos sabihin mo self-defense. Parang pagka hindi kaugnay yung pagdepensa na ginawa mo sa batas ng tao, ganun din yun. Isang bagay na hindi mo pwedeng patunayan na yan ay self-defense kung sobra yung ginamit mo na lakas, sobra yung ginamit mo na sabihin mo na power doon sa kalaban mo. Pero best pa rin talaga na makuha natin yung mga katwiran at basahin nyo ulit yung 21-22 ng Exodo at yung lahat ng mga aaralan at nadidinig po natin. Mas maganda you go over it at madinig natin yung mga katwiran na yan. At starting tomorrow, ang ating series para doon sa mga mag-asawa. Yan. Pakinggan nyo, series natin. Yung ating mga dapat na maintindihan bago kayo pumasok sa buhay na mag-asawa. Lalo na yung mga kabataan ngayon na sobrang masyadong mapusok. Yung mga akala nila ganun-ganun lang yung pagka nakasalubong at medyo na in love. Ay, nako, parang, di ba? Parang akala mo ba'y mauubusan ng mauubusan? Kayo din po ang kawawa dyan. Mas maganda malaman natin yung mga bagay na magbibigay sa atin ng guide para po sa ating buhay. Lalo na kung napasok ka naman sa buhay na mag-asawa,
dapat lalong maintindihan mo naman kung ano yung obligasyon at responsibilidad na kaakibat nito. Ugaling makinig ng Dear Kuya, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa UNTV Radio La Verdad 1350. Muli, ako po ang inyong Kuya Daniel. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Jesus, your God's mercy that rescued me. You make me strong when I am weak. You make me better when I feel sick. You give me everything I need. You give me reasons to live. You are my shelter, my protection. You are my savior, my redemption. Son of the God of all creation, my brother, my friend.